Ang flow ng outpatient, walk-in siya, kailangan mo na siya mag-consult ng doctor namin. Ang doctor namin ang tawag, psychiatrist. Siya yung under kami ng psychiatrist. Siya yung nag-order kung ano yung gagawing plan doon sa pasyenteng outpatient. Ngayon, pag na-check up na siya ng doktor, tsaka lang i-distribute sa PT, sa amin, sa physical therapist, kung ano yung plan ng doktor para sa pasyente. Yun, yun na, pagka napunta sa amin, then, pagka binigay ni Doc na kung ilang sessions, halimbawa 5 sessions, pag natapos na namin yung 5 sessions, follow-up, babalik kay Doktor. Yun ang flow ng walk-in or outpatient. Ngayon, pagka naman punta mo dyan sa hospital, okay. From hospital, meron kang kinoconsult siya ng mga resident doctor or depende yung specialty doctor. Halimbawa, meron din po mga kasama. Merong internist, meron siyang ortho doctor. Pagka nakita nilang kailangan i-therapy yung pasyente, kukontakin din kami. Ngayon, naka-confine siya sa taas. Bago namin siya i-handle, makikipag-coordinate muna kami kay doktor. Yun nga, sa doktor namin, sa psychiatrist namin dito, tsaka lang kami pwedeng kumalik pagka na-check up na siya ng doktor. Yan pa rin, pagka naka-confine siya, hanggat nandun siya, doon namin siya i-therapy. Goal ng physical therapy o ng PT, highest functional goal ng pasyente. Halimbawa, yung pain, mayroong simple pain yung pasyente, mawala yung pain sa pasyente. Or pag weakness, ma-pull yung highest weight ng muscles ng pasyente para lumakas, para palakasin o mabalik sa dating normal movement yung pasyente. So, posible pa din sample din sa muscle pain. May naman tayo dyan. Oo, depende. Yung mga rupture, mga tendon rupture, muscle rupture, kaya pa naman yun. Depende rin sa case. Kasi mga musculoskeletal patient, kung sinabi mo, sa pain sa muscle, under siya na musculoskeletal. Sa musculoskeletal, meron namang 100% nag-recover sa pain. Huwag lang siya magkakaroon ng serious damage. Halimbawa, pag na-apektuhan yung central nervous system, sa ugat or sa brain, nagkakaroon ng problema about long-term yung paggaling sa pain, management ng pain. Ang tip kasi, to regain yung highest functional level. Halimbawa, meron kami sa stroke, nervous system patient, musculoskeletal patient, yung mga naka-fracture na buto, kaka-stroke, Parkinson's disease, multiple sclerosis, low back pain, yung mga cramps. Tapos, pwede namin yung endurance. Halimbawa, ang pasyente nawala sa kondisyon, yung muscles, kasi pagka ang pasyente nawala sa kondisyon, humihina yung pakiramdam, humihina yung lakas ng katawan. So, nagkakaroon din kami ng endurance program para sa pasyente. Depende sa pasyente natin. Pero almost 100% pinahandle natin yung pasyente na kailangan i-therapy. Yan, pagka pain,
it's just pain, the problem, yung MPS, musculocutaneous, yun, pain syndrome. Nagano kami yan ng 5 to 10 sessions. Mga ilang sessions po per week po kayo? Bali 3 times a week. Yan. Basta meron lang silang agwat na isang araw just to recover the muscles. Yung therapy namin, just to recover. Tapos, pagka naman yung pain niya, mas severe, tapos, acute, kasi meron din tinatawag na acute, tsaka chronic. Yung acute, basta nangyari siya sa within 72 hours, pag chronic, lumagpasa siya ng 72 hours. Yan. Diyan tayo mag-apply ng medic. Pagka acute, pwede kang mag-ice. Pag chronic, hot packs na siya. Hot hydrotherapy. Oo, yung wag wala muna tayong gagawin doon kasi meron tayong self-recovery sa loob ng katawan. Para hindi mo pa siya ma-distract yung mag-recover ka. Pahinga lang po. Kaya, yan. Ano, na-sprain ka. Naglalaro naman siguro kayo ng basketball. Na-sprain ka ngayon. Hindi mo pwede siyang galawin. May pain yan sigurado. Ang pain yan severe or masakit. Mas mataas. Ngayon, hindi mo siya pwedeng pa-galaw or hilot or wala kang gagawin kundi kailangan niya mag-rest, kailangan niya icing, then compression. Ang pasyente, stroke. Hindi mo na kuha yung highest functional level ng pasyente. Alam mo kaya ng personal therapist, pero hindi nagawa ng pasyente. Siyempre, kahit paano, parang makukulangan ka. Bakit gano'n? Hindi mo kaya mo to. Ibig sabihin, nandun na yung cooperation. Ang PT kasi hindi naman, lalo na pagka-stroke ng pasyente, hindi naman siya yung gagaling sa pasyente mismo. Ang trabaho ng PT, magbigay ng exercise, palakasin yung muscles, pero pagdating sa bahay, may extension ng exercise. Hindi ka lang doon magsatrabaho sa clinic mismo or sa time na nagte-therapy ka. May extension dapat sa family kung paano ginagawa niyo, tutulungan yung pasyente. Tsaka tutulungan ng pasyente yung sarili niya. Meron naman, kasi syempre pagka may mga pasyente hindi nakuha ng perfect yung goal, yung high school nila, syempre nire-review kami lahat ng doktor. Yung doktor namin dito, dapat tuturuan niya kami kung paano mag-apply, kung paano magpapadali. Pagka nagkaroon kami ng ganung pasyente, kung paano namin mas iigihap pa yung ganung klaseng pasyente. Improve pa namin yung pag-handle namin sa different types of patient na yung paano nilang magigain yung highest functional level na improvement nila sa mas madaling paraan. At saka paano namin i-handle yung pasyente different types of patient na ikakagaan nung para lang kami nagpe-play dito eh. Alam mo yun? Sa PT, para kaibigan, kailangan kasi ito, ma-comfort mo muna yung, ma-handle mo na maayos. Yung comfort ng pasyente, maayos mo ma-handle yan. Para at least, yung tiwala ba sa isa't isa,
pag yun ang mag-improve yung tiwala ng bawat pasyente sa PT, sa pasyente, malaki i-improve yung pasyente. Ilan lang na ginagamit namin sa mga pasyente. For pain, pumasok yung pasyente, masakit yung likod, kung tawagin namin siya, black box. Yan yung maintenance para sa pain management. Pain management yan. Ang trabaho niyan, relax niya yung mga tense muscles. Small sa muscles. Oo, more on muscles na to, tsaka superficial lang siya. Hindi siya umabot sa hanggang epidermis lang. Hindi siya umabot sa dermis. Hindi naman po yung Yun, depende. Yun nga, sinasabi ko kanina, ang bawat pasyente may kanya-kanyang pain threshold. Kung mababa yung kanyang pain threshold, mas mababa lang yung kanyang intensity na mabibigay natin sa kanya. Kasi, pagka naman masyado malakas, discomfort naman sa pasyente. Pwede rin siyang maka-irritate na skin pag masyado mataas. Di ba? Irritation, mamamula-mula, parang may mga patch yung balat mo. Tapos, after using the beds, papasok na dyan yung, kasi ito nga sinasabi ko, epidermis na siya, papasok tayo sa pinaka mas malalim, yung dermis, tsaka subcutaneous or bones. Papasok na dyan yung ultrasound. Hindi siya yung diagnostic ultrasound. Dalawa yan eh, merong diagnostic, merong ultrasound for diagnostic. Ito yung buntis, yan, para malaman mo yung position. Siya naman, for pain talaga, tsaka for stiffness ng joint. Halimbawa, yung joint mo, limited yung movement. So, kailangan gumamit ng ultrasound just to improve the mobility of the joint. Plus, for pain din siya, pain management. Ito, superficial heating, superficial effect. Siya naman, deep penetrating effect niya. Tsaka kinakalat niya yung mga pain. Tsaka siya yung nakakapagpa-relax. So, kung may lumamagasan loob ng laman, siya yung makakawala. Kaya po yung stable sa... Hindi. Pwede yung mag-burn ang pasyente. Kaya kailangan mayroon siyang time. May time siya. Yung black box natin 15 to 30 minutes lang. Kung naman ultrasound 5 to 7 minutes. Pwede siyang makaburn yung ultrasound. Kaya meron siyang movement. Circular pattern. Circular pattern. Hindi siya mag-steady sa isang lugar. Kasi pagka in-steady mo kahit sa minuto, mabe-burn mo na yung Kasi in form of sound wave siya eh. Hindi mo siya mararamdaman na naka-ginaganyan. Pero sa loob niya, epektado na. Pwede mo ma-burn yung mga loob ng muscles mo. Kaya kailangan may pattern yung paggalaw niya. Unang seconds, may per seconds nga. Para makabalik ka sa dating position, original position. So, then una, tense, then ultrasound. Ngayon, kailangan naman yun, mag-relax ng muscles. Diba? Pag-play tayo, diba? Para ma-relax yung muscles, meron tayong machine dito na kala mo minamassage ka, pero hindi. Meron kasi siyang infrared light. Ang trabaho niya, yan, yung may light siya, may infrared light siya. Ini-improve niya yung circulation ng katawan. Part ng ating tinitreat. Plus, meron siyang vibration. Depends. Pero hindi siya ginagamit sa mga mabubuto, bony prominence part. Ginagamit siya sa mga muscular part. O sa back muscles, sa leg, sa thigh, sa hita, yan. Yan lang. Tsaka sa traps. Pwede siya sa traps. Karapid wax yan. Karapid wax. Ito yun eh. Saan ang ginagawa nitong treatment na
Ano yan, for pain, mga digits, mga daliri, paraffin wax bath. Para ma-improve yung mobility ng mga small digits. Pero vestibular ball, for balance, vestibular ball. Ito naman, importante rin sa PT clinic yung parallel bars. Diyan nag-practice yung mga pasyente ng stroke. Mga kalakad. Ito yung treadmill. Treadmill namin. Sa mga stroke patients. Treadmill. Yung traction. Traction.